Hello. Magandang araw. Welcome back. Welcome sa 888 Media. Yes. Kamusta kayo mga kababayan? Kamusta ating mga buhay-buhay? By the way, baka po pwede makiusap. Baka po pwede pakisubscribe ang ating channel. Maraming salamat. Ito ay muli po natin balikan Muli po natin balikan itong sinabi ni Congressman Benvenido Abante ng 6th District ng Manila. Sinabi niya sa kanyang press con. Itong si Senator Bato ay sinabi yan ni Congressman Abante na magiging bias sa gagawing Senate inquiry patungkol dito sa mga issue na binabato itong mga witness ng Quadcom. Sabihan mo naman na meron daw bayaran, reward, at ang involved ay si Bato, si Bongo, at si Pangulong Duterte. Ngayon dahil dyan gustong mag-conduct na sariling Senate inquiry itong committee ni Senador Bato. Ngayon, sabi ni Congressman Abante, bias daw si Bato. Ganun ba yun? Ganun ba yun, Mr. Congressman? Ganun ba yun? Pag si Bato ang mag-conduct ng investigasyon, bias? Alam nyo mas maganda pakinggan natin ito sinabi ni Senador ni Congressman Abante. Ito, pakinggan nyo Senator Ronald Bato de la Rosa says the Senate will launch its own investigation into the war on drugs and will invite former President Rodrigo Duterte as resource person, at naniniwala siya mas malaki po yung possibility na dumalo si former President sa ilo-launch nilang Senate investigation. Or comment on this po. Very good. In fact, sabi ng Bible, 2 is better than 1. Oo. May partner na kami sa Senado when it comes to investigation. How about yung possibility na humarap mismo si former President sa kanila and yet dito sa atin po sa Quadcom? It seems like, yun po, although nagbigay na po ng statement si former President na willing siya na umaten, pero mas malaki yung possibility sa Senate siya humarap. Well, it might be. It's up to him actually. Although he in-indicate na niya na haharap siya if he's invited. So, sa amin, okay na okay yun. Hopefully, he will come and clear the air and say what he would like to say. You mentioned earlier, Kong, na next hearing, EJK ulit yung topic. Are we not going to formally invite the former president to finally face the Quadcom amidst these allegations against the war on drugs? We will still talk about if we are going to have the EJK or the POGO or the drugs about it. But definitely we're going to invite the president. I do not know when, sa akin, if we're going to invite the former president, hindi mo namin iimbitahin ng maraming mga iniimbita namin, so that he could be able to freely say his speech. Mahirap naman kung napakaraming iimbitahan namin and then maghihintay siya na matagal. We do not want that to happen. Sorry sir, pero hindi ho ba maaapektuhan yung pong inyong investigation na ginagawa kung sa Senate siya unang humarap dahil naka-8 public hearing na po yung Quadcom and palagi pong nadadrag yung pong si former President Duterte? Hindi naman siguro sapagkat malalaman naman namin kung ano nga sabihin niya sa Senado. Whatever he will say, babatay namin maigi yan. Sir, sorry. Follow-up lang po dun sa question about Bato. Maglo-launch sila ng sarili nilang investigation po and invite si PRRD. Tingin niyo po ba magiging fair si Senator Bato dun po sa magiging pagdinig ng Senado, lalo na siya mismo po yung nadidiin sa issue ng war on drugs? Hindi. Paano niyo ba nasabi, sir? Hindi.
he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. But just imagine, he was only a Brigadier General, all of a sudden, nagtagtagan siya ng staff, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Yun ang sinabi ni Congressman Abante. Bias daw. Bias to si Bato. Alam niyo, no? Ito kasing issue dyan, ano? Diyan kasi sa kamara, may mga pinapatawag na witness nitong Quadcom, inaakusahan ito si Bato, si Bongo, ito si dating Pangulong Duterte at maging yung iba pa. Ang problema dyan, pag nag-aakusa itong mga witness na pinapatawag nila, ay hindi na nila tinatanong, noosisa, kung ito bang binabatong issue laban dito sa dating Pangulo, kay Bato, kay Bongo. Hindi na tinatanong kung ito ba ay may konkretong ebidensya, may katibayan. Kasi mahirap naman na sige lang aakusa, sige lang sabi ganito, involve si ganyan, utos ni ganito, utos ni ganyan. Wala namang ebidensya. Hearsay. Mahirap naman kung ganon. Hindi pwede yung ganyan. Sinasabi dyan, nakawalong hearing na daw itong Quadcom, parating nadadrag ang pangalan ni dating Pangulong Duterte. Natural. Siya presidente, programa na yan. Natural babanggitin yung kanyang pangalan. Ang tanong natin, meron ba siyang ginawang utos na illegal sa pulis? O ngayon, itong sinasabi nila si Garma, itong mga iba pa mga witness na sinasabi nila na may sinasabing mga aligasyon na mayroon daw reward. Bakit itong mga general, mga matataas na opisyal ng pulis, bakit walang alam? Samantala itong mga nasa ibaba, sila ito nagsasabi na meron daw bayaran, meron daw reward doon sa mga pulis na nakakapatay ng mga drug offender. Kaya doon po tayo nagdududa. Doon tayo nagdududa na itong ginagawa ng Quadcom ay mas bias, more bias, dahil hindi naman katotohanan ang hanap nila. Dahil kung katotohanan, dapat ang gawin nila, ito nag-aakusa, hanapan nila ng katibayan na totoo ang akusa. Hindi, ang ginagawa nila, base lang sa sabi ganito, sabi ni ganyan, pare-pare sa sinasabi. Madali lang naman yan yung sinumpaan sa laysay. Madali lang yan pagdudong-dungtungin, pagtagpi-tagpiin. Kinakausap nila itong mga news person. Aminado dyan si Abante. Kinakausap nila itong mga witness. Posible na ma-influensyahan nila yan dahil directly kinakausap nila ang witness. Diba? Ngayon, punta tayo sa planong investigasyon ng Senado. Para sa akin, tama lang yan. Tama lang yan na mag-conduct na sariling investigasyon ang Senado para malaman natin ang katotohanan. Hanapan ng Senado ng katibayan, itong mga inaakusa, itong mga witness, para malaman natin kung totoo. Ito sinasabi nila na inutos daw ni Duterte. Pagdating sa Senado, dapat tanungin yan sa Senado para malaman. Yung sinasabi nilang bayaran, reward system, pagdating niya sa Senado, dapat ang gawin ni Bato,
ng komite ni Bato, maging ibang senador, tanungin kung gaano katotoo, nasaan ang katibayan, nasaan ang ebidensya na ito'y totoo. Ganun dapat. Itong si Abante, meron agad siyang judgment. Bias daw si Bato. Bias daw si Bato. Maganda yan, mas para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hanapan ng katibayan, itong mga bintang. Kasi mas bias naman, mas bias kung ang sige lang ang akusa, wala namang ebidensya, bias yun. At least dito sa Senado, malalaman natin kung may katotohanan itong bintang. Di ba? Yun ang dapat. Tama lang. Tama lang na merong gawing investigasyon ng Senado. Pabor ako dyan. Pabor ako dyan. Bakit sila lang ba? O ngayon, ito sinasabi ni Abante na bias daw si Bato. Magiging bias si Bato. Ako sa palagay ko, hindi. Bakit? Ang tao, marunong umintindi, matalino. Alam nila kung bias o hindi ang isang pagtatanaw ng isang senador. Wala pa nga ang investigasyon, iniisip pa lang Pero na agad judgment itong si Abante. Malalaman natin yan. Huwag ganoon. Tao ang magpapasya kung magiging bias o hindi. Ito nakailang hearing na ba na ginawa si Bato? Particular itong QOGC. Nung nag-conduct si Bato ng hearing tungkol sa QOGC doon sa nangyayari doon sa paglusob ng kapulisan doon sa QOGC compound, kitang-kita po natin na sa Senador Bato ay hindi po siya naging bias. Siya po ay objectives, transparent, patas. Doon pa lang dapat kung si Bato ay bias, kitang-kita doon, dapat doon kita na natin. Pero hindi naging balance si Bato. Kung tutuusin, itong si Kibuloy, pwede nang ipagtanggol. Pwede nang gawa ng paraan ni Bato para idiin ng pulis. Para iligtas si Kibuloy. Pero hindi tapos sasabihin ni Abante bias. No. Mas nakikita ngayon ng taong bayan na ang ginagawa niyong pag-imbestiga dyan sa Quadcom, mas bias. Alam nyo ngayon lang ako nakakarinig, nakakita na confidential pa, na intelligence pa ng Pangulo planong imbestigahan ng Kongreso. Ngayon lang, sa panahon ni Marcos Jr. Marami ng presidente ang nagdaan. Never po tayo nakarinig na gustong imbestigahan ng Kamara ang intelligence pa ng Pangulo. Ngayon lang. Ang tanong ko ano ba ang gusto ninyo? Ang mawala ang droga sa bansa? O gusto nyong dumami? Ano ba ang gusto ninyo? Mawala ang mga addict, ang mga drug lord sa bansa? O gusto nyong protektahan sila? Tanong ko lang. Kasi ang taong bayan, yung mga taong bayan na mga mahihirap, na walang kayanan bumili ng sasakyan, sila itong apektado Kami ang apektado dito sa problema sa droga sapagkat kami, pamilya namin, pag umuwi, galing sa eskwelahan, galing sa trabaho, naglalakad kami, nagko-commute kami. Mabuti kayo, hindi kayo nagko-commute May sarili kayo sasakyan. Kaya kayo, hindi kayo apektado dito sa problema sa droga.